God is good all the time. all the time. God is good. Mga kaibigan, patuloy po tayo sa ating pagninilay para po sa karangalan ng ina ng laging saklolo. At mula kay Maria, ina ng saklolo, makikita rin natin kay Jesus ang larawan ng pagsaklolo. Sapagkat kung ating titingnan ang larawan ng Mother of Perpetual Help, mga kaibigan, kandong-kandong niya si Jesus na ang kanyang sinelas ay sira. Pero habang kandong-kandong niya si Jesus, mga kaibigan, si Maria ay hindi nakatingin sa kanyang anak, bagkus nakatingin sa ating lahat. Sa makatuwid, mga kaibigan, tinutupad ni Maria ang bilin ni Jesus. Ina, nariyan ang iyong anak. Nang ibig sabihin, Maria, ina, kalingain mo, saklolohan mo ang aking mga anak, ang mga tao, ang simbahan. Kaya nga po, mga kaibigan, ito rin ang larawan ni Jesus. Siya ang saklolo sa mga nabibigatan. Mula po sa ating ebanghelyo, may lumapit na ketongin. Isipin ninyo, anong kultura ang nangingibabaw noong panahon para sa mga may ketong? Sila'y pinandidirihan, sila'y nilalayuan, sapagat sila'y may nakakahawang sakit. Kaya ang trato nila sa mga may ketong ay social distancing. They distance themselves from the lepers. And how they will do that? Nilalagyan nila ng kampanilya ang leeg ng mga may ketong. Kaya tabang ito'y lumalapit, mga kaibigan, nadidinig nila yung kampanilya. Nadidinig nila yung tunog na nakasabit sa kanilang leeg. Malayo pa lamang sila, mga kaibigan, lumalayo na ang mga tao. Bakit? They have to distance themselves from them dahil sila'y nakakahawa. Mga kaibigan, isipin ninyo, kahit ito'y nakakahawa, mula sa normal na dapat gawin ng mga tao, si Jesus, He departed from what was normal. Yung lumayo, hindi siya lumayo. Lumapit, hinipo, which is totally different from His time. Hinipo, mga kaibigan, sapagkat naramdaman niya ang pakiusap ng may ketong. Kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. At mula rito'y pinakita ang kapangyarihan ni Jesus, ibig ko, gumaling ka. Mga kaibigan, sa panahon ngayon, ito yung ating karanasan. Na parang lahat ng tao may ketong. Tama naman, physically, medically, dahil nga sinasabi nila na ang coronavirus ay nakakahawa sa pamamagitan ng droplets. Ang sinasabi sa atin, social distancing para huwag kang mahawa. Pero ang nakatatakot na epekto nito, sa lahat ng tao, meron tayong social distancing nung unang panahon sa mga may ketong lang. Pero tingnan ninyo, Jesus departed from what is normal. Hinipo niya ang may sakit. Tayo ho, hindi lang may ketong ang pinag-uusapan dito. Social distancing sa lahat ng tao. Hindi lang sa may ketong, sa lahat ng tao. Lahat ng tao, paghihinalaan mo. Lahat ng tao, pag-iisipan mo, ay may virus yan, may coronavirus yan. Kaya mag-social distancing tayo. Well, I understand medically. Pero yung epekto nito sa isip ng tao, lahat pinaghihinalaan mo na parang lahat ay may ketong na pandidirihan mo. Magtakip ng ilong,
lumayo, walang kamay. Mga kaibigan, beware of the impact of this. Beware ano ang mangyayari pag patuloy tayo magkakaroon ng social distancing. Baka makalimutan ninyo na may asawa ka, may kaibigan ka, may nangangailangan din ng tulong. Dahil kadi-distance natin, dahil sa social distancing, ayaw na nating tumulong sa kapwa. Social distancing hindi ako pwede lumapit sa iyo. If that will always be our alibi and our reason for not dealing with anyone, we will forget what is compassion all about. Jesus is the face of compassion. Jesus is the face of saklolo. He is the perpetual help. Alam ko ho, mahirap magbalanse. Pero tandaan ho ninyo, kahit may social distancing, we still have a neighbor in need. We have a neighbor who needs help. Dahil habang tayo'y lumalayo sa kanila, nakakalimutan natin, meron tayong kapwa-tao. Who is my neighbor? He is just anyone beside you, in your family, and outside your family. Si Kristo, kahit nakakahawa ang ketong, hindi lang siya nagkaroon o sabihin nating wala siyang social distancing nung oras na yon. Hinipo niya ang may sakit. Siguro magtataka tayo, what prompted our medical experts, workers, to keep up the mission of bringing healing, lalo yung mga may sakit sa ospital. Siguro kung lahat ng medical practitioners, mga health workers, mga volunteers, pumasok sa isip yung pandidire, palagay ko wala nang pupunta sa ospital para maglingkod at mag-serve. Sino ba namang taong magkano lang kinikita mo isang araw? 300, 400, 500 a day, pero nakasuong ka sa kamatayan. Kahit alam nilang nakakahawa, they do everything to protect themselves, but they never forget that they have a neighbor. Na kahit naman sila, pag uuwi sa bahay, para silang mga may ketong, "Ay, doktor! Ay, nurse! Naku, naka-expose yan! Baka tayo ma-virus! Baka tayo ma-virus!" Isipin na nga ninyo, sila nga nagbubuwis ng buhay doon. Pero yung reaksyon natin, para silang mga may ketong. I think we have to strike a balance. Oo, nag-iingat tayo. But remember, the face of Jesus is the face of compassion. The face of Mary is the face of mercy. Ina ng laging saklolo, maging saklolo kami sa mga nahihirapan. Amen.